Kailangan mo intindihin sila eh. Hindi madali para sa kanila na tanggapin na ng basta-basta. Eh, hindi sila nagagalit sa akin. Kung buhay na si Tatay Andoy, alam niya hindi ko magagawagsak na siya. Alam niya hindi ako bad. May pag-usap sana ako sa'yo eh. You don't have to say anything. Ako bahala sa kanila. Pasensya na kasi wala lang sila makakapitan eh. Don't worry. Hindi ko sila papabayaan. Narito po kami para arestuin si Roberto Benaventura Jr. Dahil siya ang itinuturo ng witness na pumatay kay Andoy Aguirre. May warrant of arrest po kami. Eloisa, ilabas mo ako dito, please, Eloisa. Hindi kita iiwanan, ha? Dito lang ako. Nakausap ko yung abogado namin. Ang sabi niya, hindi naman daw kailangan ikulong yung asawa ko dahil special nga ang kondisyon niya. Hindi ako basta-basta pwede magdesisyon ng hindi aprobado ng hepe. Mga pupingaliwala si Tatay Andoy. Kahit ano pang sabihin mo, napabayaan talaga ni Eloisa yung pamilya niya. Nagdurusa na dahil kay Papi. Umamin man o hindi nila pwedeng ikulong si Papi. Kaya ang mabuti pa, lumaban na lang tayo. But let me tell you, mahaba at matagal ang proseso. Hahanapin ko kung sinong gumawa sa'yo. Ganito, pagbabayaran niya. Mabubuong pamilya natin. Pangako ko sa'yo. Tulungan mo lang ako, Tay. Hindi ko kaya mag-isa. Tulungan mo ako. May problema ka ba? Ano problema mo? Ayoko na po, Tito. Ayoko na po, Tito. Ayoko na talaga. Ayoko. Hindi pwede. Dito ka lang. Ayoko na dito. Gusto ko umuwi kasama ang asawa ko. Ayoko na talaga dito. Ayoko na talaga dito. Ayoko na talaga dito. Hindi ganun kadali yun. Mahaba pa ang proseso bago ka umuwi. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na talaga dito. Ayoko na. Bumigil ka nga. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. May iba pang nakakulong dito. Gusto mo ako magalit yung mga yan? Matulog ka na. Eloisa, please, kunin mo na ako. Please, kunin mo na. Please, kunin mo na. Ilang beses ko ba kailangang sabihin na huwag ka nang pupunta rito? Malis ka na. Alis! Nay, may karapatan kong pumunta dito. Huwag niyo ipagkait sa akin yun. Wala kang karapatan simula ng kampihan mo ang pumatay sa ama mo. Umalis ka na lang. Doon ka na sa kanya. Total, mas mahal mo naman siya kaysa sa amin. Mas mahalaga pa ang asawa mo kaysa sa amin na pamilya mo. Hindi totoo yan. Oo nga naman. Oo nga naman, mas mahal mo rin kami. Ano? Handa mong gawin ang lahat para sa amin. Nagpakasal ka sa lalaki kapalit ng pera para paggalingin ng ama mo. Para mabigyan kami ng mas magandang kinabukasan. Pero ang desisyon mo na yan ang sumira sa pamilya natin. Simula nang sumali ka sa pamilya Benaventura, nagulo na ang lahat. Puro kamalasan na ang nangyari. Sinubukan namin na intindihin ang pamilya nila para sa'yo. Tiniis namin ang pagmamaliit ng pamilya nila sa amin. Kahit sabihin nila na mukha kaming pera. Dahil pinakasalan mo si Bobby, okay lang. Kahit nakaligtasan na namin ang nabuwis, okay lang. Ikaw, munti ka nang mamatay sa kamay nila. Kami, bigla na lang pinalayas at titinaboy na para mga pulube. Okay lang, pinalampas namin yon. Pero ngayon, buhay na ng ama mo ang kapalit! Tama na. Hindi na namin kaya. Hindi na namin kaya. Umalis ka na! Simula ngayon, huwag ka nang babalik dito! Ayaw ka na namin makita! Wala ka ng ama, wala ka na rin ina, wala ka ng pamilya! Doon ka sa asawa mo! Magsama kayo! Umalis ka na!
Saan tayo pupunta, Kuya Chino? Sa hospital, Bobby. Bakit sa hospital? Wala naman ako sakit, ah. Di ba in-explain na sa'yo ni attorney? Before you go home, may mga kailangan lang tayong gawin. Like, you're gonna have to go through a series of tests and examinations first. Paano saan yun? Bobby, tingin gagamitin nila yung results na gagamitin nila sa korte para ma-prove nga na okay ka na at walang problema, hindi ka magwawala or anything. Iinumin ko na lahat ng medicine ko. Promise, hindi na ako magwawala. Bobby, hindi ganun kadali yun eh. This time, kailangan may doktor na titingin sa'yo. Okay. Loisa, okay ka lang? Kanina ka pa quiet. Madami lang akong iniisip, Bobby. Pati ba naman ako kasama sa iniisip mo? Hayaan mo. Ipapasa ko lahat ng test ko para hindi ka na mag-worry sa akin. Sige. Pasok ka na. Ibig mong sabihin, kahit mapatunayan natin na si Bobby ang pumatay kay Andoy, hindi siya pwedeng parusahan? Gano'n na nga po yun, Nay. I-detain lang daw siya, tapos i-evaluate. Pagkatapos pwede na rin daw po siyang umuwi. Eh, hindi naman yata tama yun. Ibig mong sabihin, dahil may sakit siya sa utak, hindi na siya makukulong? Wala po tayo magagawa kasi ganun po yung batas natin eh. Abay, walang hustisya yung batas na yun. Nakapatay siya. Dapat siyang parusahan. E paano kung mangyari ulit yun? At magwala ulit siya? Hindi siya pananagutin? Hindi naman pwede yun. Oo, pero Nay, hindi naman po siya palalabasin ng ospital hanggat hindi nasisigurado na okay na talaga siya. Pero G, may point si Nay Loida. Paano naman tayo makasiguro na okay na nga si Bobby kung nagwawala siya ng dahil sa kondisyon niya? What if isa sa atin sa bahay yung mapagbalin na niya? Nakakatakot yun. Nga no? Paano yan, sis? Gusto mo ba? Lumipat muna tayo ng bahay? Baka tayo isunod nun, ha? Ayoko nang ganun, ha? Nay, paano naman si ate? Bakit saktan siya ni Kuya Bobby? Bahala siya. Pinili niyang kampiyan ng asawa niya, magdusa siya. Simula ngayon, hindi na natin siya iintindihan, ha? Hindi na siya bahagi ng pamilya natin. Oh. Bobby, mahilig ka raw sa toys? Anong favorite mong toy? Airplane. Airplane? Bakit airplane? Kasi nung bata ako, lagi akong nakakita ng airplane. Tapos sabi ko kay Kuya Chino, gusto ko maging piloto ng mga airplane. Diba, meron kang mga ibang kapatid? Sino sa mga kapatid mo ang pinaka-love mo? Si Kuya Chino. Bakit si Kuya Gino? Kasi lagi siya nandyan. Tapos lagi niya ako binibigyan ng madaming toys. May wife ka, di ba? Love mo ba yung wife mo? Bakit mo siya love? Kasi lagi niya ako inaalagaan. Lagi niya ako pinapasmile. Tapos lagi akong umiiyak, lagi siya nandyan. Kino-comfort niya ako. Bobby, nagagalit ka ba? Ano ang bagay na nagpapagalit sa iyo? Bobby? I'm sorry, Bobby. Ganito na lang. Ano ba ang ayaw na ayaw mo na ginagawa sa iyo para magalit ka? Yung pinapatulog ako ng matagal. Oh, sino nagpapatulog sa iyo ng matagal? Yung mga ibang tao sa bahay. Ibang tao sa bahay? Sinong ibang tao sa bahay?
sige, Bobby. Ganito na lang. Ano ang nagpapasaya sa'yo? Yung mga toys ko, sila Eloisa, sila Kuya Chino. Bobby, let's begin, ha? What color is this? Violet. What's this? Egg. Egg. What color is the egg? Blue. Very good. What letter is this? Q. Q is for? Queen. Very good. This one? Sun. Sun. What letter is this? S. S. Okay. And this one? Heart. Heart. What color is the heart? Red. Red. This one? Boat. Boat. But what letter is this? Y. Y. Okay. Uwi na tayo. Tapos na ako sa mga test ko. Bobby, kasi unang araw mo pa lang dito. Kaya kailangan mag-stay ka dahil may mga iba pang tests. So, babal tayo bukas. Actually, ang ibig sabihin nito, Bobby, kailangan mong magstay dito. May iwan ka. Hindi niyo ako sasamahan. Bobby, stand by mo. Kailangan kasi ikaw lang. Ayoko magstay dito mag-isa. Bobby, kailangan kasi, di ba, sabi mo sa akin, gagalingan mo ang mga tests mo para hindi ako mag-worry. Paano mo magagawa yun kung wala ka dito? Kaya kailangan nandito ka. Ayoko dito mag-isa. Kuya Gino, ayoko dito mag-isa. Bobby, pero utos to, isa sa mga utos to ng korte. At saka, dadalaw naman kami araw-araw. Sasamahan ko si Eloisa. Bobby, huwag ka nang umiyak. Parang kailan lang pinag-usapan natin yung maturity, di ba? Dapat habang nandito ka, papakita mo sa kanila kung gaano ka mature. Dati papauwiin ka na lakagad. Ganun ba yun? Yeah. Ganun. You be as mature as you can be. Tapos mapapabilis ang lahat. Uwi ka kaagad.
Boy, alam mo na. Ako na yan. Okay, we'll be here. Big boy naman yan, okay? Hi, Doc. Dok, na ho kami. Kayo na ho bahala sa kanya. Okay, don't worry. We'll take care of him. Sige, okay. Bobby. Let's go to your room, Bobby. Okay, let's go. Nay Loida, si Attorney Lacsin po. Magandang gabi ho. Magandang gabi. Doon muna kayo. Umupo po kayo. Attorney, gusto ko daw po kasi makausap ni Nay Loida para matanong niya yung mga options niya dun sa taong gumawa niya sa asawa niya. Ayoko lang po kasi na makalabas siya na hindi man lang napaparusahan sa ginawa niya sa asawa ko. Sa totoo lang ho, wala tayong magagawa kung ang offender ay person with special needs. Sinasabi nga ni Margot na nakapag-asawa ang akusado at may kakayanang mag-isip para sa sarili niya. Kung yun ang palalabasin natin sa korte, na kahit na clinically diagnosed siya with special needs, ay may free will siya to decide for himself. I think we have a case. Maaari natin siyang mapanagot sa pagpatay sa mister niyo. So, Attorney, ang kailangan lang po natin patunayan dito yung kaya niya mag-decide sa sarili niya, di ba? Oo, gaya ng ginawa niyang pagpapakasal. Pero hindi ba si Doña Hilaria ang nag-ayos ng kasalang yun? Desisyon pa rin po ni Bobby yun, kaya magagamit natin yon. Pero mahabang proseso. Pwedeng option na palabasin natin sa korte na wala sa katinuan ng akusado na maganap ang krimen. Hindi man siya makulong sa piitan, madadala naman siya sa mental hospital. Ang mahalaga lang ho sa akin ay managot siya. Maparusahan, makulong. Basta pagbayaran niya ang ginawa niya. Yun lang po ang inihingi kong hustisya para sa asawa ko. Choice lang talaga ako. Ayaw ko nang kasama si Sir Bobby dito. Nakakatakot kayo. Hindi ko na ayaw niyo makasama ang asawa ko. Kasi naman ito si Ma'am Gigi, tinatakot niya kami na baka isusunod na daw kami Sir Bobby pag nagwala ito. Girl! Girl! Gigi, mag-usap nga tayo. Ay, huwag ka nang umiyak. Papangit ka niyan eh. Ay, sige, kapag pumangit kay pagpapalit kita. Ay, hindi. Biro lang. Pagpapalit ko ba naman ang pinakamagandang babae sa buong mundo? So, ibig sabihin, Ma, si Tito Margot may kinalaman sa pagkamatay ng mga Andoy. Nagawa nga ibintang ni Margot Kitchino yung kasalanan akong gumawa, hindi ba? Kaya ako sa inyo, ang lalayo kayo sa babaeng yun. Oscar, pupunta kita dyan sa taguan mo. May pag-uusapan tayo tungkol kay Bobby.